Bueno, balik na tayo sa programang Kabayan at ngayon naman ay makakausap natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer ng NCR. Walang iba kundi ang suki na rito sa DZMM Teleradyo, Attorney Maria Cristina Conti. Attorney Conti, good morning again sa programang Kabayan naman ngayon. Hi, Daddy. Magandang araw. Maraming salamat sa ibinigay mong oras. Naku, ang dami hong nangyayaring lalo na diyan sa Senado at may isang senador na meron ng valid na supposedly ay 'di ba, arrest warrant mula sa ICC at ngayon ay hindi pa rin nahahanap. So ano ho ba ang nagiging kasi kayo ho nagre-represent dun sa mga EJK victims. Ano ho ba ang saloobin nila with all this development na isa sa mga co-perpetrator ay still at large? Alam niyo, yung mga biktima, hindi na maintindihan. Magiging senador ba kami? Gusto ba naming maging pulis? Gusto ba naming Oo. tumutok sa kaganapan? Kasi, importante para sa isang kaso, bago magtuloy, ay nakuha yung akusado o yung suspect. Sa punto nga nung kay Duterte, hinintay natin na talagang makuha bago magbukas yung kaso. Pero ito kay Bato de la Rosa, ito sana yung pangalawang kaso patungkol sa war on drugs na parang ano ba ito? Sayang kung nagpang-abot, halos pareho sila ng schedule. Yes. So para sa mga biktima, source ito ng frustration, Okay. source ito ng kalituhan, sa totoo, Oo. at source ito ng galit. Kasi idadagdag mo pa yung layer na, eto na naman yung senador na sumweldo ng 6 na buwan kahit hindi pumapasok, abay, ganun ulit. Samantalang sila, no work, no pay. Oo. Pero for now, attorney, even if in his absence, hindi naman siguro nagwi-weekend o humihina ang kaso natin diyan sa let's say sa kaso ni former president, ganun pa rin, no? Even in the absence of Bato ngayon for now. Alam niyo yung mga biktima, tuloy-tuloy lang. Tapos lalong ang nagkagalit, kaya lalong nilang gustong gawin kung anong kaya nilang gawin. Pero attorney, ang latest kasing parang statement ni Senator Bato at narinig din natin sa kay Senator Robin Hood Padilla, talagang ayaw niya magpa-kidnap at talagang naghihintay siya ng local court order at wala pa nga itong 'di ba, TRO galing sa Supreme Court. Naghihintay pa rin tayo ng comments latest dito from the SC High Court. Sabi nga ng mga bagets ngayon, huwag kang juicy, hindi ka juicy. So hindi po choice ni Bato de la Rosa kung anong korte magkasampa ang mga biktima. So nakita niyo naman, attorney, yung Una yun. Oo. Pangalawa, Yes, go ahead. hindi niya pwedeng i-deny ang existence of the warrant. Magkaiba ito ng issue ng enforcement ng warrant, ha? Kaya ito. Does a warrant exist from the ICC? Yes. Walang makakatanggi nun. Nako, itasampal ko sa kanya yan kung itatanggi niya. Ang tanong na lang ngayon, mas enforcement. Tinatanggap ba niya ang warrant na enforceable sa Pilipinas? Mas ganun. One step at a time. So enforcement, ang issue at hindi existence of the warrant. Okay. So for now, habang wala pang ginagawa, 'di ba? Ang sabi narinig natin sa mga legal experts, ang dami kong tinatanong dahil dito sa 'di ba, yung Republic Act 9851 na hindi kailangan ng local court order. Ibig sabihin, ang executive department can really implement the arrest order kahit na wala pa yung hinihintay na 'di ba, comments from the Supreme Court. Tama ba, Attorney? Correct. So kung pupuntahan natin yung legalidad, ang International Criminal Court ay may jurisdiction sa 125 member countries, including former member country, the Philippines, particular lamang sa kaso ng war on drugs. Kaya, kumbaga, iba to parang, lagi ko nga example, ito po ay FIBA kumpara sa, hindi po ito NBA. Na foreign court, yung NBA, kailangan i-draft pa yan sa PDA, di ba? Kaya, pag nalilito po, ang International Court ay universal jurisdiction, near universal jurisdiction. Ang foreign court na lagi nilang sinasabi, talagang kailangan ng local warrant, kumbaga. Pero dito, hindi kailangan ng Filipino court para sabihin na legitimate ang korte,
At pangalawa, legal ang warrant. Mhm. Dapat tinatanggap natin ito bilang isa sa mga gumawa ng batas Oo. na nagbuo ng ICC. At yung isa pang punto tungkol dyan sa warrant, or sa local court rather, Oo. nasabi, may role naman talaga yung local court ayon sa Rome Statute. Alam niyo kung anong role niya? Ay to verify the identity of the accused. Oo. May ganun talaga na sinasabi. Aalamin kung totoo, ito ba yung totoong tao. Naalala niyo, Dani, nung hearing ni Duterte nung March Oo. Last year. 14, tinanong siya, anong pangalan mo? Oo. Sumagot. Ang pangalan ng magulang mo? Anong birthday mo? Oo. Parang gano'n. Oo. The verification of the identity of the accused could be done in the Philippines by a local court. Yun Pero lang. sabi nga ng Philippine government, hindi naman kami at this point, dahil hindi na tayo membro, committed to that procedure. Kasi hindi kami membro Kaya may excuse sila. Mhm. Kaya sa ngayon, maski ang Supreme Court, Mhm. kailangan maintindihan yon na ang anumang tanong patungkol sa jurisdiction ng ICC, tungkol sa validity ng warrant, doon mo sa The Hague file. Mhm. Kaya mali-mali itong si Bato at ang mga abogado niya. Mhm. Alam ko may pinaglalaban sila, pero Yung sana article maintindihan nila yung 59 proseso. May sinasite sila Article 59. Nakausap ko si Yan. Attorney Torion Oo. Na dapat local dali nga court yun. yan mag-decide. Ito yung Article 59. Ang sabi po Mm. kasi, ito matapos arestuhin, sabi sa Rome Statute, sa Article 59, Yes. ihaharap mo sa local court for identity check. Yun lang Pag ang sabi- role. Yun lang. Naalala niyo yung ginawa ng judges? Halos Oo. ganun. Oo. Ang ginawa din ng ICC, may Article 59, required sa local court, kumbaga. Pero pag tungtong mo ng The Hague, ganun ulit. Oo. Yun. Kaya po si Duterte, hindi nadala sa local court. Kumbaga, hindi na-verify ang Kasi identity ng local iniimbestigahan na siya court. ng international court no? Kaya dapat Oo. mananaig na yung international court kasi siya na yung Oo, judge 'di ba? Parang ganon. 'Di ba? Oo, sana. Tapos, Oo. ang nangyari dun sa procedure, walang Article 59 doon kay Duterte. Pero pagtungtong sa ICC, anong ginawa? Halos, same process kung anong ginawa or kung anong dapat gawin sa Article 59. Mm-mm. So ano yon? Security measure, kumbaga, safety. Mm-mm. Pangalawang pagkakataon na, verification of identity, checking if they have violated his rights, and lastly, offer, sabihin, gusto mo bang mag-interim release? Do you have that opportunity? Yun lang. Yun lang po ang role na Mm-mm. local court sa Article 59. Hindi po pwedeng mag-file sa local court ng question tungkol sa validity ng ICC, validity ng warrant. Mhm. For now, attorney, mukhang meron nang nare-receive na intelligence report din ang NBI through Director Matibag na mukhang may mga may mga info na sa actual location ni Senator Bato. Pero ang nako-confirm kasi sa CCTV kasama niya nung umalis sa Senado, 'di ba, nung madaling araw na 'yon nung Huwebes, ay si Senator Robin Hood Padilla. Kayo ho ba naniniwala na dapat din kasi person of interest na ho siya ngayon ng mga otoridad, dapat siya kasuhan din ng obstruction of justice? Pwede, oo. Dahil ang pagpapatakas sa isang puga, sa isang pugante, talagang krimen naman at kumbaga masama. Oo. At alam yan mismo ni Senator Padilla dahil may experience siya dyan sa mga korte, sa mga kasuhan. Yes. Kaya sana hindi niya nauulitin yung talagang tigas ulo na hindi pagkilala dun sa batas o kaya sa mga law enforcement. Alam ko na minsan mali din naman sila. Pero may paraan po para kontrahin yan. Kaya kung ako po kay Senator Padilla, magko-cooperate po ako sa proseso. Okay. At kung sa totoo, magulo yung reasoning nila. Sabi nila, hindi naman daw puga. Ay, ba't hindi mo binibigay yung address o yung location? Okay. Kung sasabihin nila, kasi may warrant. Akala ko ba hindi nyo kinikilala yung warrant? Ano ba talaga? Oo. So puntahan lang natin Attorney Conti, dahil kinakapos tayo sa oras. So bali 'di ba humihirit yung bagong lawyer diyan sa ICC, si Peter Hades, yung defense lawyer
na sana payagan ng ICC Appeals Chamber yung bagong set ng parang medical examination uli dahil ngayon daw parang nagdi-deteriorate, declining health condition ang dating Pangulo. Alam mo syempre haharangin yun. For now ho ba, tingin nyo matutuloy? Kasi ngayon nakaset ba November 30? Ang gusto yata nyo September 30 yung full trial. Oo, tama ka dyan. Oo. At ang gusto ng defense, medyo indefinite. Hindi sila nagbigay ng particular na oras ng buwan kasi daw, Oo. pwede, una, i-check pa yung status witness. And then pangalawa, yung iba nga, matagal di ba? Nagbigay sila ng example, 15 Yes. months, 16 months, 19 months. Ang namin dyan, wag po paulit-ulit. Ang hirap naman ng sirang plaka. Kung sinabi po ng independent experts, kung Disyembre, Medical experts. Tama, di ba? Independent, opo. Yes. Okay. Na okay siya at may kakayanan siyang harapin ang kasong to, kami po sa ngayon, walang nakikitang pagbabago. Kailangan factual ang basihan ng kanilang request. Kasi Sige. kung legal at legal ulit, talo na naman po sila dyan. Okay. Nakikiniknit ako na parang sirang plaka tayo. Hindi talaga, walang basis talaga ang pagpapalaya kay Duterte dahil banta siya sa mga biktima. Okay. Attorney, antabayanan natin yung mga developments mula dito sa Senado, yung impeachment court, at saka ito syempre sa ICC. At dyan kayo, syempre, dyan kami lagi kukuha ng inyong mga sa loobin at saka feedback from the victims ng EJK. Salamat po, Attorney. Opo, maraming salamat din sa laging pag-alala sa amin. Okay, yan ho si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, Secretary General ng NUPL dyan